Now, bago ako mag-start, sino po sa inyo nakapunta na po sa Star City at nakasakay ng rides? Taas yung kamay. O yung katabi mo, hindi pa nakapunta ng Star City, kawawa naman, no? Igala mo naman. Okay, ulitin ko. Sino sa inyo nakasakay na nung, yung iba naman nakapasok lang ng Star City, wala naman, hindi naman sumakay ng rides. Kasi marami sa inyo takot sumakay ng rides. Pero sino dito nakaranas, pagpunta mo ng Star City, o kaya Enchanted Kingdom, yung bang, nasubukan naman kinaladkad ka, makasakay ka lang, yung talagang ayaw mo, pero wag. Sige na, sama ka. Yung napilitan ka sumakay ka, at ang sabi mo, ano ba mangyayari dito? Diba? Parang naalala ko po kasi si Ate Jernyo, nagpunta kami ng LA, and one of our friends invited us to go sa Universal Studio, at pagdating po namin sa Universal Studio, meron po doong tinatawag na isang rides, okay? Yung rides pong iyon, lahat nakapila yung mga tao dito. Ito, konti pila, pumila po kami doon. Pagpila po namin, sumakay kami. May kasama kami dalawang matandang pastor. Siguro mga 65 to 70-year-old. Matanda na sila mag-asawa. Tapos papagupo namin, bawal pala may dalang bag, mga gamit-gamit. So nilagay po namin sa locker room, binasa namin, tapos bumalik kami ulit. Tapos, I call it the ride of my life. Sino nakasakay na ng rides? Yung nag-enjoy ka talaga. Ako po hindi nag-enjoy. Dahil, nung sumakay na po kami, umandar na po. Naalala nyo, yung parang roller coaster siya. Ang pinasok po namin, parang zombie ata yung title nun. Na grabe, pagpasok mo, may mga tatakot sa'yo. Tapos may mga parang, kung ano nung pananakot sa'yo. Umandar na po siya. Yung parang sa umpisa, nasa harapan kami natin, Jermo, yung kasama namin pastor nasa likod. Masaya kami, nakahawa kami. So, may ang konti, abay niligan kami ng mga kabli-kabli sa katawan, yung mga nilalak kami, nilatali. Sabi ko, pare, mukhang matinding maka-seatbelt ka na, tapos nilalagyan ka pa ng bakal, nilalak ka. Sabi ko, kailangan ba talagang kami dito, ganito? And then, umandar na po yung parang roller coaster. Chug. Yan, ano kaya mangyayari? Zombie daw lang metal. Tapos papasok pa lang kami, may nananakot na sa'yo. Chug. Tapos, biglang namamatay ang ilaw. Tapos pagtingin mo, may kabaong. Mga ganun ba? Yung parang it's an adventure. Habang umaandar ang train, ang roller coaster to, biglang umakyat, pataas. Chug. Tapos nawala ilaw. Ang dilim. Chug, dahan-dahan. Biglang bumukas ang ilaw, chug. Pagtingin ko na, ito kami sa taas. At ang lalim. Suddenly, chug. Imagine yung experience na yun, yung chug. Uy, nawala ilaw, bakit? Chug, bumukas. Uy, ang lalim. Sabay bumagsak na. Alam niyo po, nung pagbagsak na, chug. Naku po, maniwala po kayo. Hindi kami parang naisip ko, ba't ako napasakay dito? Ba? Pinapanood ko yung dalawa sa likod. Hindi yung dalawa. Yung mukha ng dalawang matanda lang gano'n. At isang salita lang narinig ko. Nasubukan niyo marinig. Mama, para, ayoko na. Sino sumakay dyan? Nung sumakay ka, sabi mo, wow. Sige, sabay ako. Mamayang konti, wala ka nang ibang naririnig. Ayoko na. Mama, para, ayoko na. Sino nakadinig no? Taas yung kamay, nadinig mo yung, sabi mo, hindi, pastor, ako yon. In fact, this afternoon, ang topic ko ay, para, mama, ayoko na. Yan ang title ng topic ko ngayon. Para, mama, ayoko na. Sino sa inyo nakaranas nung ganong karanasan na you think napakasarap sumakay, napakaganda ng atmosphere, and then suddenly you find yourself quitting. Mama, para, mama, ayoko na. Yung parang hindi mo naman nakikita yung mama, kinakausap mo, para, mama, please, ayoko na. Sino kinakausap mo? Wala ka namang kausap. Yung sa sobrang takot mo, naalala ko yung matandang dalawa. Nananalangin sa likod, Panginoon, kung alam pong pagkakasala ko, patawarin mo na po ako. Si Ate Jerjo, nakita ko mukha ni Ate Jerjo, nakaganoon lang. Mas pag nagtitingin na kami, nagtatawanan. Sabay tanong ko sa sarili ko, ba't ako napunta dito?
I wonder if you've ever felt that way about life. You know, itong rides of life, medyo kakaiba po ito. No? Naranasan niyo na po ba na yung rides of life, yung totoong buhay? Sa totoong buhay, pinag-uusapan po natin dito. It could be your job, your marriage, your relationship with your friend, or probably your kids and others. You know, sometimes life is just like an amusement park. Okay? It's all started out with anticipation of excitement, joy, and fun. Di ba, pag pumibili ka pala ng ticket sa Star City o sa... Sino ka rin ng Enchanted Kingdom? Taas yung kamay. Di ba, pag nagpunta sa Enchanted Kingdom, yung ngiti ng mukha mo talagang, saya to, masaya to. Yung excitement mo, yung joy, yung fun, we anticipate that. But life is not an amusement park. Yes, it is just like rides of life. But have you ever experienced being married to someone and you anticipate that you're gonna enjoy your married life until one day, kwang, di ba? Para, mama, ayoko na ng married life ko. Di ba? Sino sa inyo pumasok sa trabaho, bumili ka ng bagong sapatos, bagong damit, bagong make-up, bagong paligo, because you're so excited and you are having fun because finally nakukuha ka ng job until pagpasok mo sa loob ng trabaho mo, then you discover na yun pala yung gates of hell. Grabe, mga demon possessed tong mga ka-opisina ko dito. Naku po, ano gagawin ko? You know, ito po yung nararanasan ng marami po sa atin. Para ko pong sinasabi sa inyo, ang life po natin ay parang katulad po ng amusement park. It all started na maayos. Naalala ko po yung umpisa namin sakay. Si Jer nag-ayos pa ng kanyang palda. Ako, pumorma pa. Ang hiti kami. And then, nung gumanon, ganon na. Lahat kami namutla at sabay tanong, bakit ako sumakay dito? Naranasan nyo na bang, kung kayo married, naranasan nyo na ba yung tanong na, ba't ito pa na pangasawa ko? Di ba? Naranasan nyo bang, ba't ito pa naging anak ko? Di ba? Naranasan nyo na bang, ba't ito pa naging nanay ko? Ito pa naging tatay ko? Di ba? Naranasan, ito ba yung kapatid ko? Ito ba yung kaopisina ko? But remember, it all started well. Napanood nyo na po ba yung bagong kasal? Na pag honeymoon moment, talagang, sino sa inyo yung may asawa, naalala yung honeymoon moment nyo? Di ba yung lalaki, talagang pag bagong kasal, napaka-concern na concern sa wife, no? Yung wife, napasamid lang, ano nangyari sa'yo? Nasamid lang ko, OA ka naman. Hindi, baka gusto mo, dali na kita sa ospital. Grabe, nasamid lang. Diba? Kasi yun, honeymoon moment yun eh. Diba? Kung may mga wife dito, naalala niyo yung kanyang concern ng asawa niya. Diba? After 4 years. Sabi ng babae, sabi ng husband, may ubo ka ba? Ba't ayaw mo bumili ng gamot para gumaling ka na kaagad? Nabago na. After 8 years. Sweetheart, yung ubo mo lumalala, baka mahawa ako sa'yo. Nagbago na. After 10 years. Sweetheart, 10 taon na yan. Stop barking like a dog. Iba na talaga. Alam niyo po, lahat kayo makaka-relate, tumatawa dito yung mga batang dalaga at mga binata dito. Sabi mo sa katabi mo, one day, you will be barking like a dog. Sa ngayon po, masarap pa buhay ninyo mga dalaga at binata. Makukunis pa kayo. Nako, ang sarap-sarap talaga ng rides na yan. Pero one day, mag-aasawa kayo at makakaranas din kayo nung ewan ko lang kung ano mangyari sa'yo. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, ano kaya mangyari sa rides ng life mo? Tanong mo sa kanya. Ano kaya mangyari dyan, no?
Sa totoo lang po mga kapatid, we are talking about something called life this afternoon. What we are talking about is the consequence of our choices that we make in our life. What we are talking about is the bad stuff that comes along the way when we thought we should have good stuff and yet bad stuff yung nakikita po natin. Huh? Naalala ko po, I think would it be nice if a person could just simply say, para mama, ayoko na. Sana ganun lang kadali, no? Yung pag sinabi mong, ayoko na, titigil yung ride. Shuk. Pasensya na po kayo, natakot po namin kayo. Baba na po kayo. Pero may ganun ba? Alam nyo sa rides, pag natatakot ka na, sinabi mga, ayoko na, mama, para. Tumitigil ba? Tumitigil, sabihin nyo, totoo. Sigaw ka na lang, para, mama. Lakasan mo na hanggat gusto mo. Walang titigil. Well, life is just like that, mga kapatid. Sana, please stop. Please, ayoko na. Sana tumigil. Pero hindi po eh. The ride of life doesn't always stop that way. Yan po ang katotohanan. Pag may problema kayo, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na at mawala na problema mo. Hindi ho. Hindi ho tumitigil. Sino rito nakaranas ng, nga, ano, yung ride ng life ko, ayoko na. Sino rito ayaw mo na sa problemang yan, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin. Lord, ayoko na ng katabi na to, pero siya pa rin ang katabi mo ngayon. Lord, ayoko na ng asawa ko, pero siya pa rin ang katabi mo. The truth is, it will never stop. It's still there. Kaya nga po magandang illustration tong kinukwento kong rides eh. Kasi ang buhay talaga natin, parang sasakay tayo, excited tayo, magkakaroon tayo ng excitement, fun, and joy. Pero pag bumibilis na, tama? Lumiliko na, gumigewang na. Isa na lang ang gusto mo, instead na mag-enjoy, mag-excite para, mama, ayoko na. Suddenly you become a quitter. Suddenly you want to surrender everything. Suddenly you want to give up. This is life. Sana kung pwede lang pahintuin, pero hindi huminto. Why? Because you have already made a decision. Amen? You have decided to marry that person. You have decided to get that job. You have decided to study that course. You have decided to lead cell group. You have decided to take that friends with you. You have already made a decision. And that decision creates consequence. Can I have your amen? And that decision, today, you are going through a situation, problem that you never thought that you have to face it and you have to go through it. Can I ask this question? What do you do when you want off the ride? Ano ang iyong ginagawa pagka gusto mo nang mababa? But the riding is not stopping. Ano ginawa nung kami sumisigaw si Kuya Jim? Ayoko na, stop, ayoko na. The more na nagsisigaw ka, hindi tumitigil, nung time na yan, ano gagawin mo? Alam niyo po, kasama ko si Grace, si Naomi, tsaka si Odi, si Daniel, yung anak ko pong tatlo. They're grown up now, 20 years old na sila, 17, 20, and 21. But when they were young, about 6, 7, 8, 9, hanggang mga 10 or 12, yan pong Star City na yan, pag tinuro sa akin ng mga anak ko yan, pagbibigyan ko sila, tara, pasyal tayo. Lahat po ng rides niyan, sasakayan nila, no? Pag ang sakay nila, yung mga nandun, umiikot lang doon sa mga tubig na mga, alam niyo yung mga malalaking pato, yung nakaupo ka lang, gano'n ka lang. Yun, yung umiikot lang na gano'n. Tuwan-tuwa na si Odi doon, tsaka si Naomi. Sasama ako. Pero nung naging 12 na sila, mga 13, 14, Diyos ko po, ang mga sinasakyan nila, yung mga umakit sa langit, yung mga tapos babagsak, yung gumaganon. Nakasakay na ba kayo dyan sa ganyan? Grabe, sinama ako ni Odi, tsaka ni Grace. Dad, sige na, sama ka. Ay, nako. Takot ka, no? Hindi naman sa takot. Kaya lang,
Ano kasi pagod ako, ang laki, nag-preach ako. Natatakot ka, hindi. Sige nga, sama ka nga sa amin. Sige na nga. Naku po, patay ako dito. Sasakay kami, sabay-sabay nila Odi. At makita mo, ginagapos na kami, aakyat kami. Dad, maganda to, gaganong-ganon tayo dyan, tsaka gaganong-ganon. Sabi ko, naku po. Hindi na ko yung mga anak ko, nakangiti sila, Grace. Ang saya nito. Samantalang ako din, kunyari, ngingiti ako at eto na. Pag umaangat na, chug-chug-chug-chug-chug, sabi ko, tinitingnan ako. Ganda to, Dad, maganda. Ito na. Ganda. May konti. At eto na, mga kapatid, yung umangat na ganun, tapos ibabagsak ka biglang ganun, tapos iwawas-iwas kang ganun. Naku po, talagang naranasan ko po yan, mga kapatid. Yan din ang sigaw ko eh. Para mama, ayoko na. Para mama, para. Sigaw na ako ng sigaw, pero parang bingi yung operator. Tinitingnan ko yung mukha niya, nakangiti. Pagbaba ko, pakang kita. Napanood ako. Sige, ganyan ang buhay eh. Ha? Nung binata ka, kumakabili ka ng mga relos, di ba? Eh, may asawa ka ngayon. Magbabayad ka ng kuryente, ng tubig, ng bahay, grocery. Grabe, yung relos mo, sira na bracelet, tali na lang. Diba? Sapatos mo, pudpud na. Diba? Pa-repair na lang. Hindi ka na bumibili ng bago. Sabi mo, hirap pala na may asawa. Ang dami palang obligasyon. Alam nyo yung mga dalaga at binata dito? Kayo mga binata, iba ang Ferris wheel nyo. Pag nagkaroon kayo ng asawa, roller coaster. Yung mga binata, paikot-ikot lang kayo gano'n, di ba? Sarap yung pag nasa taas. Mga gano'n. Pero pag nag-asawa kayo, iba talaga. Kaya yung iba sa inyo ayaw mag-asawa. Yung iba nga sa inyo, walang syota ngayon eh. Kasi bakit? Hirap yan, pare. Roller coaster level yan, di ba? Bakit? Eh pag binata ka, at least ito, ano lang to. Di ba? Carousel lang yung mga kabayo, nakaganon ka lang sa carousel, di ba? Dali lang, nakaganon. Ito mo, walang galaw, oh, di ba? Nagpapapicture pa tayo doon sa kabayo, di ba? Isa, may napapanood ako sa Facebook, nakakarousel. Ang lalaki na nito, nagkakarousel pa. Bakit? Eh kasi nga po, yung rights of life na pinipili nila, walang risk. Sino niniwala pag may asawa, iba na buhay? Saan yung mga makakasal dito, sabi nila, I can say that. Diba yung mga katabi nyo may asawa dyan, tatahimik lang yan. Pero hindi nyo alam anong klaseng roller coaster ang sinasakyan yan ngayon. Diba? Tama, kaya kita nyo, namumutla pa yan. Diba? What do you do when it seems like you just can't take it anymore? Ano gagawin mo? Alam nyo po, what do you do when you just want the whole thing to slow down and stop so that you can get off? But it doesn't stop and it can't stop. It just continue and continue and continue. Ano gagawin mo? Na kahit anong sigaw mong, para mama, ayoko na, wala pa rin nangyayari. What would you do? Well, to tell you honestly, ang unang encouragement, you are not alone. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ako din may ganyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are not alone. I want you to understand that you are going through this situation. You are going through this kind of unique environment and circumstances. But huwag mong kakalimutan, hindi lang ikaw mag-isa nakakaranas niyan. We all been there. In fact, yung iba sa inyo ngayon, nandun na sa ganun stage. Yung iba sa inyo, papaganon pa lang. Yung iba sa inyo, papaganon pa lang. But, wait, mangyayari din po yun. Here we are, mangyayari po yan. Somehow people, others can make it. You know, after all, na ganun-ganon, binangga kami sa pader. Pug! Yung kala ko, konti na lang yung pader dyan, tumigil sa harapan namin. Kala namin, babangga. Eh kami pa naman sa harapan. Alam nyo, sabi namin, ay salamat, tapos na.
Akala ko po tapos na kasi nasa wall na kami, wala nang diretso eh. Hay, salamat, tapos na. Yung pala, nakahang na ganon, sabay, paatras naman. Ako po, sabi ko, hala, talagang yung sigaw namin. Aniwala ka, yung sigaw ng para mama, ayoko na, laging, ang pinagtataka ko, Tagalog ng Tagalog yung dalawa. Pero nasa Amerika kami. Why? Sa totoo lang mga kapatid, pag nadidisgrasya ka na, babalik ang pagkatagalog mo. Isa, ilang Ilocano na, at J.D. Banger, bumper to bumper. Nag-Ilocano na eh. Bakit? Naku, maniwala po kayo. Somehow, nahirapan sila. Nahirapan kami. Pero alam niyo po, ang isang magandang balita, we make it. Paglabas namin, inaba ko yung katawan ko, buhay pa ba ako? Buhay pa. Wow, I make it. Yung isa naman, yung asawa ko, tinignan ko, kumusta ka? Okay? Okay. Nung bumababa po kami, nakatawa kami pareho. Inalayan ako ni Ate Jermo, sabi niya sa akin, okay ka lang ba? Sabi ko, ba't ba tayo sumakay dito? But we make a decision to ride. But sometimes when you go down, ba't natin to ginawa? Sino dito yung nagsisisi ka ngayon? Ba't ako dito nagtrabaho? Ba't ako dito, ba't ito na pangasawa ko? Hindi ba sole? Yung dalawang matanda, lumabas, tulala. Hilo-hilo. Yung pagtayo ng isa, wow, sumuka. Yung isa, halos mag-pass out. Pinapanood ko po yung dalawa, oh, Kuya Jim, kumusta ka na? Sabay nagtanong siya, bakit natin to ginawa? Well, mga kapatid, they may be sick for that moment, nahirapan sila, but by the grace of God, they make it. Sabi mo nga sa kapatid mo, you can make it. Hallelujah. Hebrews 4:16, bigyan ko kayo ng konting foundational verse dito para makita nyo po. Ano po sabi din ng Hebrews 4:16? Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of needs. Ipinapakita po ng talatang ito sa Hebrews chapter 4 verse 16 that God is always and ever-present help in times of need. Kung meron man po kayong nararanasang roller coaster experience ngayon, meron sa inyong handang tumulong. Hindi kayo nag-iisa. By the mercy, and if we could find grace to help us in our time of needs, that is none other than our Lord Jesus Christ. The psalmist said in Psalms 20, I think Psalms 22 verse 11, ang sabi po ng Psalms 22 verse 11, do not be far from me, for trouble is near. Sinasabi niya, Lord, wag kang lumayo sa akin kasi malapit sa akin ang trouble. Alam niyo, may mga tao talaga malapit sa trouble, no? Ang tawag ko doon, mga disgrasyado. May kapatid ako, ang pangalan niya si Lengleng. Lahat ng disgrasya nasa kanya. Maya-maya, ino-opera sa appendicitis, mamayang konti, ino-opera sa, naku, ang daming opera sa katawan. Sabi ko, lahat lang kapatid ko, ito pinakamaraming tama. Mamayang konti, nahulog sa bubong, nahulog sa puno, nasagasaan ng paa. Sabi ko, tol, parang disgrasyado ka. May kilala ka bang disgrasyado? Yung takaw disgrasya? Ha? Ha? Nabuhusan ng mainit na tubig, nabagsakan ng takaw disgrasya. Sabi ng Bible, do not be far from me, disgrasyado, O Lord. Di ba? Sino sa inyo malapit sa malas? Tawag dan, malapit sa malas. Parang malamit ako sa disgrasya. David feel na sinabi niya po that there is no one to help me. Alam niyo po ba si David kilalang tao ng Diyos, pero dumating sa period ng life niya na naramdaman niya there's no one to help. Kung si David, hari, malapit sa Diyos, naranasan niya na parang walang Diyos na lumalapit o tumutulong sa kanya. Kaya niya po ito na isulat, do not be far from me, for trouble is near, and there's no one to help. Nakita niya po, walang taong lumalapit para tulungan siya. Nung time na siya inahabol ni Saul para patayin, walang ni isa mang gustong tumulong sa kanya. Pero sabi niya, sa trouble kong ito, Panginoon, I pray malapit ako sa iyo. Ikaw lang ang makakatulong sa aking buhay. Amen?
Ito po yung worst part ng ating life, when trouble is coming upon us and no one is willing to help us. Next verse po na babasahin ko sa inyo ay ang Proverbs 18:24. Look at this. It tells about our God. One who has unreliable friends soon comes to ruin. Sabi ng Bible, pag wala ka daw reliable friends, papunta ka na sa ruin, sa destruction. Pero sabi niya, but there is a friend who sticks closer than a brother. Pag meron kang tinatawag na friend na unliable, destruction ang ways mo. Pero pag meron ka daw friend sticker than a brother, then you will be saved. Amen? And I want you to know, there is a friend whose name is Jesus, can be your friend. Amen? You have a friend in Jesus that you can talk anything, anytime, day or night. If you just discuss all your problem, pwede kayo lumamit. That's why sa hapon pong ito, nakikiusap po ko siya, the next time you find yourself probably laying in bed, you can't sleep because of all those problems and difficulties, those roller coaster atmosphere in your life, begin to talk to your friend, because your friend is none other than our Lord Jesus. Begin to talk to Jesus. Tell him about your troubles. You know, he will not only hear your cry, he will also give you peace to be able to sleep at night. Amen? And I have to be honest with you. Ganon din po ako, kahit pastor po ako, may mga trouble times ako that, you know, meron po akong ginagawa. Ito po, gusto ko pong i-share po ito sa inyo, no? Pag ako po ay may problema, may tatlo akong ginagawa. Okay? Ready ba kayo, mga kapatid? And I want you to do this. Number one, when you were overwhelmed, na parang sumisigaw ka na, para mama, ayoko na. Don't say that. Don't say that. Ito gawin mo. Number one, pray. You know, I always say this, prayer releases God's power into your life. And prayer reverses your situation. That's why you have to pray. Kung kayo merong alanganing sitwasyon ng buhay, panalangin nyo. Ilapit nyo sa kaibigan nyo, walang ibang ating Panginoon. Talk to Jesus. Talk to your friend. Tell him what's going on with your life. And I tell you, he is willing to listen to you. Yan ang una, pray. Number two, believe God. Release your faith. Ibig sabihin, I want you to believe God. Faith will help you to stand strong. No? Dapat nananampalataya kayo sa Panginoon. Yes, and doon po kayo sa gumaganong sitwasyon. Pero if you can believe that God can handle your situation, if you can believe in faith that God will help you, matutulungan niyo po kayo. Ano po yung pangatlo? Ang pangatlo po, pinakahuli sa lahat, trust Him. Mag-trust po tayo sa Panginoon. So prayer, faith or believe, and then number three po, trust. Ipagkatiwala niyo po sa Panginoon. Alam niyo po, meron po akong experience sa buhay ko po, actual situation. Minsan po, pag ako po ay nagkakaroon ng mga problema, siyempre, hindi ka ba matutulog, mag-iisip ka kung anong solusyon. Pero minsan, walang solusyong maisip. And I begin to pray. I begin to pray. I begin to believe that God can intervene in my situation. Then I begin to trust Him. Alam niyo po, pag ako'y nag-pray na, naniwala na ako, nagtiwala na ako, napansin ko, ang sarap ng tulog ko. Parang Jeremiah 6:16. Tingnan niyo po yung Jeremiah 6:16. Ito po gagawin ng Panginoon sa atin. Sabi po dito, ito, this is what the Lord says. Stand at the crossroad and look. Ask for the ancient paths. Hindi mo alam ang gagawin. Lord, ano ba dapat kong gagawin? Ask where the good way is and walk in it. And you will find rest for your soul. Yan po ang sinasabi ng Bible. May mga sitwasyon tayo, mabibigat na problema, you're about to make a wise decision. Magtiwala kayo sa Panginoon, humingi ka ng gabay. That's what we need today. We trust. We entrust everything to God. May nagtanong sa akin, Pastor, bakit ganon bakit ganon, Pastor? Bakit ako kinakailangan dumaan sa mga ganitong roller coaster atmosphere? Alam niyo po, ito po yung natutunan ko sa actual experience ko. There are reasons why we are tested. Huwag niyong kakalimutan. There are reasons why we go through these things. And there are reasons for the right. At dapat yung mong maunawaan, this thing can cause us to pray. This thing can cause us to believe God.
this situation can cause us to draw near to Him, to trust Him. Amen? Para sa akin, there is a purpose for your problem. And there is a cause for your trouble. Psalm 73:28. But it is good for me to draw near God. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Sabi dito, kapag daw siya'y nahihirapan, okay, it is good to be near God. Sabi mo nga sa katabi mo, it is good to be near God. Tingnan nyo to, i-apply ko lang to sa inyo. Alam nyo po ba, without that roller coaster experience, probably you would become self-sufficient. Sa totoo lang. Dahil wala kang mabigat na problema, baka maging self-sufficient ka. The truth is this, dahil sa may problema ka, and without those problems, we would not dare to tell people that we need God. Without this trouble, without this problem, we would never learn how to trust God. But praise the Lord, because of this situation, now we learn to pray, we learn how to believe, we learn how to trust God. Amen? And this is the reason why we have a God. And this is the reason that if I didn't need God, then I would not have God. You know, I have God because I need God. Come on, say that word. I have God because I need God. Totoo po yun. The answer to your problem today is not to get off the ride. If you have a problem, huwag kang sumigaw na, para mama, ayoko na. The answer to your problem is to learn how to pray, to learn how to believe, to learn how to trust Him for your deliverance. Amen? Personally, naniniwala po ako sa aking karanasan, buti na lang may test para magkaroon ng testimony. Tingnan niyo po ang letrang testimony pag tinanggal mo yung test. Ano matitira? Timony. May salita bang timony? Wala, di ba? Nagiging buo lang yung word pag nilagay mo yung test. Ano magiging salita? Yung timony, nilagyan mo ng test, magiging testimony. Without a test, there will be no testimony. Sino gusto rito magkaroon ka ng magandang kwento sa buhay? Ha? Meron din po ako mga kwento. Alam niyo po, isa sa testing na nangyari sa buhay ko. Nagpastor ako, mga estudyante pinagpapastoran ko, yung mga estudyante, wala mga pera, ang offering niya, barya-barya. Nung time na yon, ang offering namin ang ingay. Clang, clang, kasi puro barya ang offering. Grabe, maingay na mabigat. Sabi ko, bigatin ang ating offering kasi puro barya. Maingay kasi kumakalanseng. Alam niyo nangyari sa akin? One Sunday, nagpipreach ako. Imagine, Pastor Oriel or Bishop Oriel is preaching to his congregation, walang kuryente kasi hindi ko nabayaran ng kuryente. Wala akong pera. Tapos, walang tubig ang CR kasi walang tubig, putol ang tubig. Imagine nyo, ganun ang dulos for Christ nun. Walang kuryente, walang tubig. Ang buhay lang, yung telepono, na pag inangat mo, may nagmumurang-ali. Dahil hindi pa namin nababayaran yung facilities. That Sunday, I was weeping, I was crying while I'm preaching. Grabe ang init, parang impyerno. Walang electric pan yung mga members. Sabi ko, Lord, bumalik pa kaya itong mga to. Alam nyo, naranasan ko po yun. Yun po yung aking roller coaster experience yung time na yun. Yun po yung aking mga testing moment. But today, it's just a story na lang. Hindi naman nagpatuloy na laging ganun. Ngayon, hindi na po tayo napuputuloy ng ilaw. Malamig pa nga office natin no? Naka-PICC pa kayo. Testimony na lang. Kwento na lang siya. Amen? Yung mga pangit yung nararanasan, lalagpas din yan. You can make it. Natatakot kayo. Pero matatapos din ang roller coaster. Bandang huli, magkukwento ka na lang sa iyong naranasan. Because your test become testimony. Amen? Sino rito yung gusto magkaroon ng testimony? Ha? Sino rito yung gusto may kwento ang buhay mo? Alam mo, may sabi sa akin, kaibigan kong pastor, alam mo, pag walang kwento, walang kwenta.
Sabi niya sa akin, pag walang kwento, walang kwenta. Yung mga pangit na nangyayari ngayon, yung mga testing sa inyo, magiging kwento yan, magiging testimony. And you know what? Every time you tell the story to others, nabibilas sila. Bakit? Sabi nila, akala ko ako lang nakakaranas. You know, every time I tell my own story to other pastors, nagpupunta po ako sa mga probinsya, sabi nila ganito, sabi, mas matino pa pala tayo kay Bishop Uriel tayo hindi pa tayo napuputulan ng ilaw, ng kuryente, tubig. Samantalang pala siya nakaranas niyan. Abay, matindi pala yung naranasan niya. Tayo hindi pa matindi to. Mas kaya natin ito. Sa totoo lang, sometimes akala mo ikaw lang nakakaranas niyan. Hindi mo lang alam, may mas marami pang nakakaranas niyan. Amen po ba? Nung kami tumulong sa Samar para tulungan po yung mga churches sa Samar, it was in the 90s. Walang pera ang Dulos for Christ. I feel so poor. Napaka-poor ng kalagayan ko noong time na yun. Pero sabi ko, tulong tayo sa Samar. Pagpunta ko po sa Samar, kasama ko itong mga young people. Alam niyo po na-experience namin. Bigla kaming naramdaman namin, bigla kaming mayaman. Sabi ko, may mas mahirap pa pala sa atin. Tinan mo itong mga kawawa na to. Pumunta po ako, yung barangay captain, Lunes, ito yung damit. Friday, yung pa rin ang damit. Sabi ko, Kap, mukhang ano nangyari sa damit mo? Sabi niya, Iho, dalawa lang ang damit ko. Ito Monday to Friday. Yung isa pang Saturday and Sunday. Pang araw-araw to. Ito lang yung mga pamporma ko. Dalawa lang ang damit. Sabi ko, Lord, yung ibang mga pastor doon, ako maniwala, ang hirap-hirap nila. Suddenly, nung nakapunta po ako sa ibang lugar, sabi ko, Lord, marami pong salamat. Akala ko mahirap ako. Hindi pala. May mas mahirap pa pala sa akin. Yung iba sa inyo nag-i-struggle ngayon, hindi mo lang alam kung ano kalagayan ng katabi mo. Baka mas malala pa yan. Kaya kung ako sa iyo, magpasalamat ka kay Lord. Amen. Sino rito magsasabing, thank you Lord, sa akin nararanasan. Amen. Amen. Because you know why? You can pray, you can believe, and you can trust God. Sino rito yung hindi ka tutumba, hindi ka give up, hindi ka sisigaw ng para mama, ayoko na. No. Mark chapter 11, last passage of the Bible ang babasahin ko. Sabi po ng Bible, have faith in God. Sabay-sabay natin sabi, have faith in God. Ano po sabi sa verse 23? Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart but believes that what they say will happen, it will be done for them. Pwede niyong sabihin, be thou removed. Situation be changed. Problems be gone. Pwede niyong utusan. Kung paano mo daw kayang utusan ang bundok, kaya mong utusan ang iyong sitwasyon. Kung kaya mong maniwala at manampalataya, lahat ng problem, it can be removed. Situation can be changed. Problems can be gone. Amen? I don't want to stop the ride. Sa totoo lang, nung tinuloy ko po ang ministry ko, bagamat nahihirapan ako, ngayon, it's a blast. Ang ganda po ng nangyari. Ngayon, hindi ko na po naalala yung mga pangit. Kasi, yung nakikita ko maganda, doon na po ako masaya. Mga kapatid, yung mga pangit, one day, hindi nyo napapansinin yan. Amen? Yung mga pangit, yung mga istorya mo, hindi mo napapansin. Bakit? Magiging busy kang tingnan yung magagandang nangyayari sa buhay mo. Hindi madaling mag-aral, mahirap mag-aral, pero pag nakagraduate ka na, nakakangiti ka na sa mo, ay, salamat, graduate na ako. Ngayon, may trabaho na ako. Napapangiti ka na. Amen? Tama po ba? Ngayon, yung iba sa inyo, may bagong anak, nahirapan kayo. Pero pag ngayon po, yung mga anak ko, dalagat binata na. Nung araw po, nako, yung tatlong anak kong una, si Grace, nung mga bata po sila, kasama mo, binubuhat mo. Pero ngayon, si Grace, siya na nagsosong lead. Si Naomi tumutulong na sa ministry, si Odie tumutulong sa ministry. Si Tracy sumasayo na unti-unti, no? Siya yung aming stress reliever. Pag nandiyan na si Tracy, lahat na ng buong church masaya na. Nakita ko may pakinabang sa umpisa, ang hirap. Grabe, pag nanganak, magbabayad ka sa ospital. Diyos ko, ubos yung pera mo. May ako bibili ng gatas, bibili ka ng gatas. Pero ngayon, hindi nyo, napakagandang istorya. May kapalit. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may kapalit yung hirap mo na yan. Amen? Amen? Sino po niniwala may kapalit yung hirap mo na yan? Amen? Nag-roller coaster ang inyong life.
natatakot kayo, nung napapakapit kayo, parang gusto niyo nang sumigaw na, para mama, ayoko na. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Sabi mo, pray, believe God, and trust God. Sabi mo sa kanya. Hallelujah. Sino sa inyo willing gawin yung tatlo na yon? Pray to God, believe God, and trust God. Tingnan nyo po, mag-i-enjoy kayo sa ride. Sabi mo sa katabi mo, enjoy the rides. Amen. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Pwede bang hawakan mo yung katabi mo, i-lay-hands mo siya? Ha? Yan, hawakan mo lang siya. At mananalangin tayo. Sabay-sabay tayo, manalangin tayo. Lord, salamat na ni-raise up mo kami, Panginoon, to enter in the atmosphere of expectations, Lord. Ama, ina-expect namin na whatever conditions ng life namin, ma-overcome namin. Every testing, makakapasa kami, Panginoon. Because we believe, dumadaan lang kami, Panginoon, sa mga difficulties or hardship of life. Lord, para i-test yung aming faith, i-test ang aming heart. And Lord, sa hapon pong ito, tunay, kung walang problema, hindi kami mananalangin, hindi kami maniniwala at magtitiwala sa iyo. Kaya masalamat ng dahilan sa mga problema, mga hirap sa buhay namin, lalo kaming nangunguyapit sa iyo, lalo kaming humihingi ng tulong sa iyo, Ama, at lalo kaming umaasa sa iyo lamang. Ama, ganapin mo ang plano mo sa bawat isa na sa ngayon ay nagdurusa, nahihirapan, Ama, ang aming pananampalataya ay sa iyo lamang. Naniniwala kami mapagtatagumpayan namin ang bawat pagsubok ng aming mga buhay. At sa tanghaling ito, Panginoon, nawa ang bawat isa ay magtagumpay sa tulong at gabay mo. Sa hapong ito, Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang dalangin namin kay Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus.